si Rizal ay dumating sa Espanya, isang bansa puno ng intelektual na sigla na talakayang politika, hindi tulad sa Pilipinas na limitado ang kalayaan at pamahayag. Sa Espanya ay malaya niyang maipahayag ang kanyang isipan at idea. Nag-aaral siya sa Universidad Central de Madrid kung saan kumuha siya ng medisina at filosofiya. Ngunit hindi karaniwang estudyante si Rizal. Siya ay disiplinado, mapapaisa, at ang kanyang layunin higit pa sa sarili. Habang nasa Madrid, nakasaksihan ni Rizal ang hindi kapatarungan katrato sa mga Pilipino sa lihim pamamahala ng Espanya. Dahil dito, lalo siya tumibay at kanyang harangarin. Ipinaglaban niya reforma hindi sa pagmapakitaan ng dahas, kundi mapakitaan ng kalaman at panulat. Ngunit naging bahagi siya sa kisulang propaganda, ang isang pamahayag ng kampanya ng mga deportistang Pilipino sa Europa. Ang kanyang layunin ay malinaw: humili ng pantay na karapatan, representasyon sa pamahalang Espanyol at mapakilala ng Pilipinas bilang isang lalawigan ng Espanya. Nakilahok si Rizal sa mga organisasyon tulad ng Sirkulo Hispano-Filipino kung saan siya ay nagbigay ng tulampati at nakipagpalitan ng ideya sa kapwa Pilipino at mga Espanyol na sumuporta sa reforma. Nag-ambag din siya ng mga sanaysay at artikulo ng mga publikasyon tulad ng La Solidaridad kung saan ipinahayag niya ang kanyang pananaw tungkol sa pang-aabuso, katiwalian at hindi pagkakapantay-pantay sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Sa kabila ng suliraning pinansyal, nanatiling nakatuon si Rizal. Noong 1884, natapos niya ang kanyang kursong medisina. Isang taon matapos nito, noong 1885, natapos naman niya ang kanyang kursong filosofiya at literatura. Sa Espanya rin niya sinimulang isulat ang kanyang nobelang Nolime Tangere na hango sa paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Ikalawang bahagi, mula sa Paris hanggang Berlin, noong 1885 hanggang 1887. Matapos ang kanyang pag-aaral sa Espanya, ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang paglalakbay sa Europa. Noong 1885, nagpunta siya sa Paris kung saan siya nagtrabaho sa ilalim ni Dr. Louis T. Wecker, isang kilalang ophthalmologist. Nagpakadalubhasa si Rizal sa paggamot ng mata upang matulungan ang lumalabong paningin ng kanyang ina. Sa Paris, nakaranas siya ng makabagong praktis sa medisina at isang masiglang kapaligirang intelektual. Noong 1886, nagpunta siya sa Germany at nag-aral sa Heidelberg sa ilalim ni Dr. Otto Becker. Doon, lalo niyang ipinahusay ang kanyang kaalaman at kasanayan sa ophthalmology. Hinangaan ni Rizal ang disiplina at pag-unlad ng agham sa Germany. Sa panahong ito, ipinagpatuloy niya ang pagsusulat at pagwawasto ng kanyang nobela. Sa Berlin, natapos ni Rizal ang Nolime Tangere kahit na naharap siya sa kakulangan sa pera. Tinulungan siya ng kanyang kaibigan na si Maximo Viola upang mailambag ang aklat noong 1887. Inilantad ng nobela ang mga hindi makatarungang gawain at pag-aabuso ng pamahalaang Espanyol sa Pilipinas. Nagising nito ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at nagbigay inspirasyon sa maraming na maghangad ng pagbabago. Ang paglalakbay ni Rizal sa Europa ay nagbago sa kanya mula sa pagiging simpleng estudyante tungo sa pagiging reformista, manunulat at tinig ng kanyang bayan.